natin dahil ito nga pumapasok na yung El Nino at medyo nararamdaman na nga natin. Pinapangambahan na matinding epekto ito sa taong bayan, lalo na particular supply ng tubig. Kaya naman ngayong umaga para po pag-usapan yan, let us all welcome our very special guest this morning, Mr. Alfredo G. Bayanin, Deputy Administrator for Operations, Local Water Utilities Administration. Good morning! Morning, sir. Good morning. Alright, sir. So, simulan po natin usapin natin para po alamin yung primary mandate po ng Local Water Utilities Administration. Ano po ba yung mandate, sir? Ang mandate ng LUA, ng Local Water Utilities Administration, ay magbigay ng malinis na patubig, provide water to all water districts. Actually, ito yung mga water district, mga bayan na outside of Metro Manila. Magkaiba kasi ang sinisilbihan ng ng LUA ay yung mga bayan sa labas ng Metro Manila, sapagkat ang Metro Manila ay sinisilbihan o being served by the Maynilad and Manila Water. Yun nga actually, tatanungin natin, next question, Sir Alfredo, kung ano po ba yung difference ng NAWASA, ng Maynilad, ng MWSS sa LUA besides sa kayo po yung water supply outside Metro Manila, ano pa pong difference nyo sa kanila? Actually, ang NAWASA, ito yung water system nung sa una. NAWASA, ito yung National Water and Sewerage Authority. Pag tagal-tagal, naging MWSS. Tapos, yung MWSS naman ngayon, nagkaroon naman ng mga concessionaire, kaya ito ay naipasa sa private concessionaires. Ito yung Manila Water and Maynilad. Ngayon, ang LUA, kami naman yung nagsusupply o nagserve, nagbibigay ng technical assistance and financial assistance sa mga water districts. Ito yung mga water districts, ito yung equivalent na water supply provider katulad ng Maynila, pero sila ay nandoon sa kanayunan sa mga probinsya. Okay, so outside Metro Manila. Outside. Sir, nalaman natin na pumasok na nga itong El Nino at pinangangambahan po ng lahat. Kamusta po, ano po bang status at nakita o inaral na po ba ng LUA yung mga dapat po paghandaan? Ang El Nino sa ngayon ay wala pa. Ang forecast ng Pag-asa, maaari itong papasok maaring sa huling buwan, November, December, and aabot yan hanggang sa 2015. Sa katunayan, ang nararanasan ay ito yung epekto ng summer. Ito yung dry spell. So, ang epekto nito sa mga water districts, namomonitor namin na sa ngayon, nagkakaroon lamang ng mild effect. So, hindi pa ganun kalala? Hindi pa ganun kalala sapagkat sa mga water district, madalas na karamihan sa kanila, ang kanilang supply ay nanggagaling sa deep well. Okay. Meron ding nanggagaling sa mga ilog, surface water, lake. Pero yun ang medyo naaapektuhan sa ngayon. Okay, sir. Kanina po nabanggit ninyo na karamihan po ng pinoprovidean niyo po ng water outside Metro Manila. At alam naman natin, Dayan, di ba, karamihan ng masakahan ay nasa labas ng Metro Manila. So, sir, ano po yung balak ninyo para po patuloy na masuportahan yung mga nayon po? Sa ngayon po, nagkakaroon kami ng monitoring na talagang tinatanong namin, tinatawagan namin ang mga water district, ano ba yung epekto? And then, we issued memorandum circulars. Halos yan tuwing magkakaroon ng forecasted El Nino, may mga circular na dinadala, and we require them to submit an action plan to us. So we can, whatever assistance na itutulong ng LUA sa mga water districts ay magagawa namin. Nabanggit niyo, sir, na ang pagpasok ng El Nino according Pag-asa, yung bandang dulo na po, so mga November, December, gaano tayo kahanda? Are we 100% ready for this? At marami na po ba tayong mga preparations sa ginagawa sa ngayon pa lang? Sa ngayon po, pinaghahandaan pa lang natin, kaya ginagawa natin monitoring, and then we require water districts to submit an action plan. Ano ba yung magiging kanilang measures to mitigate yung epekto ng El Nino? Maaring maghanap ng additional sources kung walang tubig. And kung mataas yung kanyang mga non-revenue water, dapat makontrol ka agad yun. Sapagkat kurang na nga ang tubig, matatapon pa dun sa mga tinatawag nating non-revenue water. Alright. Sir, hindi naman bago na sa atin yung El Nino, di ba? Before, nagkaroon na rin ng El Nino. So, ano po ba yung usual na protocols ng LUA para at least malaman din ng mga boss natin sa nayon kung ano ba yung mga maaaring gawin agad ng inyong kumpanya?
Yun nga, hinihingi natin na magkaroon ng mitigating measures sa lahat ng water district at magkaroon ng information campaign sa mga tao, mga gumagamit ng tubig, na huwag mag-aksaya. Yung ating conservation tips kung paano tayo makakatipid ng tubig. Ngayon, dumarating na yung panahon na talagang nagkakaroon ng pagkukulang, baka ililimitahan na rin yung mga supply ng tubig, magkakaroon ng rationing. Magkakaroon talaga ng definite program paano natin lalabanan ang El Nino. Alright, siguro at this point, safety or safety tips na lang po or mga advices po sa mga viewers natin kung paano po nila mako-conserve ang kanilang tubig dahil nga syempre hindi rin natin masabi kung enough ba ang supply ng tubig this 2014 at mensahe na lang po para po sa ating mga viewers this morning. Ang luwa po ay katulong ng gobyerno para ating malabanan ang anumang magiging epekto ng El Nino sa ating patubig, lalong-lalo na sa mga kabayanan. Ang ating hinihingi sa mga water district, mag-submit ng action plan para kung merong kailangang technical na tulong ay maibibigay ng luwa, katulong na rin natin ang national government. Yun po yung mga programa natin at kung matutulungan natin sila na mag-issue ng mga conservation tips sa ating mga kababayan, yun po yung ating in-encourage sa kanila. Pero sir, sa tingin nyo ba, itong 2014, ano yung pinaka-challenge na pwedeng makaharap ng luwa in terms of water supply? Sa ngayon, meron kaming mga proyekto na kasalukuyan naming ini-implement. Marami kaming proyekto sa mga bayan-bayan. Ngayon, ang challenge natin dyan pagka may proyekto kasi, dapat yung full cost recovery. Kung magkakaroon ka ng proyekto, nagkakaroon ng epekto yan doon sa water rate. Alright, sir. Siyempre, Luau is a company, tas year-long din ang activities na aside from providing water sa mga customers po natin. Pero aside from that, ano pa ba yung mga ine-expect na upcoming activities natin for the whole year? Lua actually is 40 years na kami sa in existence. Forthcoming activities, patuloy ang aming ginagawa na mapaunlad. Magkaroon kami ng mga technical financial assistance sa mga water districts. At kung meron pang mga darating na magre-request na bayan-bayan na pwede naming tulungan, tinutulungan ng luwa. Sapagkat maraming request sa Office of the President, humihingi ng tulong, hanggat bibigyan natin sila ng technical assistance para sa kanilang mga patubig. Alright, so nakita naman natin, Jules, na napakaganda talaga ng mga programa at proyekto ng luwa at sila ay ready po to any technical assistance na kailangan po ng mga mamamayan or yung mga kapatid natin dyan outside Metro Manila. Pero sir, siguro at this point, baka meron kayong mga contact numbers or saan po sila pwedeng dumulog or any website or any email address siguro kung kailangan nila ng tulong ng luwa. Bukas po ang aming telepono, makikita po yan sa mga direktoryo. At meron pong website ang luwa kung saan makikita yung aming mga programa. Kung ano-ano yung mga assistance magagawa natin sa ating mga kababayan. Alright, thank you so much for joining us this morning. That was Mr. Alfredo G. Bayanin, Deputy Administrator for Operations, Local Water Utilities Administration. Thank you so much, sir. Maraming salamat. Good morning, boss. Good morning, sir. Alright,